Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lagari sa pagtatrabaho sa Cebu at pinangunahan ang iba't ibang programa ng pamahalaan dito. Opo, kaninang umaga ay nakausap mismo natin si Secretary Hans Kakdak at tinanong po natin yan. At sila po ang sasagot, magkakaroon po sila ng briefing ngayong hapon. At kung ano man po ang bili ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, laging unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Ang sunod po na katanungan ay kay Dexter Cabalza ng Inquirer.net. What is Malacanang's response to TUCP Representative and House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza calling on President Marcos to declare a state of national emergency for the government to temporarily take over the oil industry to regulate fuel prices? He said the President can invoke Section 14E of RA 8479 or the Oil Deregulation Law, which states that in times of national emergency and the public interest so requires, the DOE may, during the emergency and under reasonable terms prescribed by it, temporarily take over or direct the operation of any person or entity engaged in the industry. Sa ngayon po ay wala pa po tayo sa ganung sitwasyon dahil ang pamahalaan po sa pamamagitan ng Department of Energy sa pamumuno po ni Secretary Sharon Garin ay nakakausap pa po ang mga oil companies, ang namumuno sa mga oil companies at wala po tayong sa ganung sitwasyon. At ngayon po ay binabalangkas at gagawin pong batas ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo para mabawasan ang karagdagang buwis sa mga produktong crudo or fuel. Ang pakiusap lamang po natin sa ngayon, dahil nasa sitwasyon tayong ganito, let us refrain from doing activities like fear-mongering. Mas nakakadagdag po ito ng takot sa ating mga kababayan, samantalang ang Pangulo po at ang gobyerno ay still under control, in control of the situation. So wala pa po tayo sa ganung sitwasyon. Huling tanong po mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Nagkaroon daw ng landing gear issues ang eroplanong sinakyan ng unang ginang mula Iloilo kagabi. Aray, nakuryente ako. Kuryente lang po yun, hindi po yung totoo. Wala na po tanong, balik sa ACU sa Claire. Maraming salamat. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lagari sa pagtatrabaho sa Cebu at pinangunahan ang iba't ibang programa ng pamahalaan dito. Walang oras na sinayang ang Pangulo upang makapaghatid ng iba't ibang serbisyo sa mga residente dito sa Cebu, kabilang na ang mga naapektuhang 6.9 magnitude na lindol noong September 2025 sa Bogo City. Nagsagawa ng inspeksyon ang Pangulo sa Learning Continuity Space at Yakap ng Kalusugan Program sa Kalinga sa Bogo City. Layunin ng Pangulo na paigtingin ang iba't ibang programa ng pamahalaan upang mapabuti ang kalagayan ng edukasyon at kalusugan sa bansa. Pagkatapos dito, binisita rin ng Pangulo ang 2026 Association of Southeast Asian Nations Summit Gala at iba't ibang venue ng ASEAN Summit sa Sheraton Cebu, Mactan Resort at Shangri-La. Kasunod nito, pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Mactan Expo Center na nagsisilbing unang stand-alone convention center ng Mega World Corporation. Inaasahang gaganapin dito ang iba't ibang malalaking pagdaraos, kabilang na ang ASEAN Summit na gaganapin dito sa Pilipinas. Dinisenyo ang Mactan Expo upang ipakita ang kultura at pagkakakilanlan ng mga Cebuano at pagandahin ang kalidad ng infrastruktura ng bansa para sa mga meetings, incentives, conferences at exhibitions. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang mass oath-taking ng ceremony sa mga bagong promote ng mga teachers at school heads sa lalawigan ng Cebu. Bago matapos ang araw, binisita ng Pangulo ang bagong Pilipinas eGov PH Servicio Hub sa Barangay Subang Dako sa Mandaue City. Personal na nasaksihan ng Pangulo ang iba't ibang serbisyong hatid ng DOLE, DOH, DSWD, PhilHealth, ARTA, PCSO, at
DA. Mayroon ding mga medical at financial assistance, employment at livelihood support. Nakasalamuha rin ng Pangulo ang ilang residente ng Cebu na pinaglilingkuran ng iba't ibang programa ng pamahalaan, kabilang na ang mga kadiwa stores at tig 20 pesos na kilo na bigas. Binisita rin ni Pangulong Marcos Jr. ang bagong Pilipinas Studios at ang state-of-the-art facilities nito. Pamahalaang kumikilos at maaasahan ng taong bayan. Iyan ang hatid ng Pangulo sa kanyang pagbisita dito sa Cebu. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang di matatawarang kontribusyon ng mga guro sa paglinang sa kagalingan ng mga kabataan. Bilang pakilala sa sakripisyo at dedikasyon ng mga guro sa bansa, pinangunahan kahapon ni Pangulong Marcos Jr. ang mass oath-taking ng mahigit 3,300 na bagong promote ng mga guro at punong guro mula sa 44 municipalities ng Cebu. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga guro sa paghubog ng kabataan at sa pagbuo ng mas maunlad na kinabukasan ng bansa. Sa kanyang talumpati, iginiit ng Pangulo na napakabagal ng promosyon ng mga guro na minsan ay inaabot ng 10 hanggang 20 taon o higit pa bago umangat sa posisyon. Dahil dito, ipinatupad ni Pangulong Marcos Jr. ang Expanded Career Progression o ECP system na nagbibigay ng mas malinaw na direksyon sa karera ng ating mga guro. Sa ilalim ng nasabing sistema, nadagdagan ang mga teaching positions at mas marami ang opportunities for promotion. Ayon sa Department of Education, halos 19,500 teachers at school heads na ang nabigyan ng promotion sa bansa mula 2025 hanggang 2026. Dagdag pa rito, libo-libong bagong teaching at non-teaching positions na rin ang nalikha upang mabawasan ang administrative work ng mga guro at ibinigay na rin ang buong 10,000 pesos teaching allowance. Sa kanyang mensahe, hinikayat ng Pangulo ang mga bagong promote na guro na patuloy na maglingkod sa bayan ng may malasakit, integridad, kahusayan habang ginagampanan at ginagabayan ang susunod na henerasyon ng mga leader ng bansa. Ang panawagan ng Pangulo, sama-sama nating itaguyod ang isang bagong Pilipinas kung saan pinahahalagahan ang mga guro, sinusuportahan ang mga mag-aaral at pinapalakas ang mga komunidad gamit ang edukasyon.